Oo, di ba? Nakakagulat. Bubuo. Ganito katanga to si Bongbong. Bubuo siya ng komisyon na mag-iimbestiga sa flood control project. Tingnan mo kung gaano kabopols. First Order of Business, EO01, buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, being headed by Attorney J.B. Hinlo and Greco Belhica. Binuo yan ni Pangulong Duterte para labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit sino, ang daming pinropose netong PACC na to na makasuhan. Kasi CC, Presidential Anti-Corruption Commission. Binuo yan noon ni Duterte, binuwag nung gunggong na si Bongbong Marcos pagtungtong na pagtungtong. Bakit? Bakit tatanggalin mo yung gwardya? Ang ibig sabihin, magnanakaw ka. Oh, ano nangyari? 2022. Simula nung 2022, nagsiyamanan yung mga kontraktor, nagkasino yung mga taga-DPWH, naging mga bilyonaryo ang mga punyemas na yan. Oh, tapos ang mga Pilipino nalunod sa baha. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yes. Magandang araw. Mga banateros, ito na naman ang iyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Another day, another uratan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi. Mga sweetik at salot sa Pilipinas, mga putok sa buho at mga palamunin na, mga hindot pa, mga sintu-sintu pa, mga baliw, abnoy, sabog, batak, mga bangag sa kapangyarihan, mga adik na sa pamumuno, mga pusher, kawatan, mga kurakot, magnanakaw, mga sindikato at mga kuratong baliling na mga demonyo, mga santanas, mga Judas, Barabas. Ay, kamusta naman ang inyong mga buhay? At ito pa rin tayo. Tayo ay nandito pa rin buhay na buhay. At habang tayo humihinga, tayo magiging tinik sa lalamunan ng lahat ng mga salot sa bayang ito. Wag lang kayong masyadong seryoso. Dahil ang lahat ng mga sasabihin natin dito ay walang katotohanan, pawang kasinungalingan at hindi dapat iniintindi. Pero maraming salamat sa mga subscribers natin. Palakas tayo ng palakas. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin, yung mga luma. Siyempre, importante yung mga nagla-like, importante yung mga nag-share, importante yung mga nagsusuper thanks. Maraming salamat po sa inyo. At i-follow po ninyo lahat ng mga banateros, si Coach Oli, si Banat by si Master Judea, paring RJ at Jay Guevara. At siyempre, yung mga iba pang mga vloggers na nagtatanggol sa bayang Pilipinas, nag-i-expose ng katiwalian at nagmamahal sa pamilyang Duterte. Maraming mga nag-a-apply sa Banateros, may maraming mga vloggers ang gustong maging part ng Banateros. Pero syempre, pinipili natin ng maigi kung sino-sino pa yung mga pwede nating tawaging mga Banateros. Nakakatuwa lang kasi nagsimula lang ang Banateros, 3 lang. Banat by Coach Oli at Boss Dada lang. Tapos biglang eto na, nagkaroon pa tayo ng 3 pang kasama. Si paring RJ, J. Guevara at saka si Master Judea. At maraming mga kumukontak sa atin na mga vloggers din, na mga Duterte supporters na gustong maging part ng Banateros. Pero syempre, yung Banateros Worldwide, membro na yung mga yan. Membro na yung Banateros Worldwide, yung mga Banateros sa Amerika, Banateros sa Asia, Banateros sa Middle East, Banateros sa Europe. Mabuhay kayo.
Kamusta naman kayo? Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. Oo, at ayun na nga, medyo merong hindi magandang balita. Diyan sa Hague, Diyos ko naman. Grabe naman dyan sa Hague, ano? Mantakin mo mga bossing, ha? Binawal na nga nila yung mag-usap tungkol sa kaso. Aba, binawal din nila yung pag-usapan sa labas ng ICC, yung kung ano yung mga napag-usapan sa loob. Diyos ko naman. Grabe. Ito ICC. Oo, alam ninyo, maluwag naman ang Europe, lalong-lalo na sa karapatang pangtao. Bakit parang pag si Pangulong Duterte wala nang karapatang pantao? No, considering na 80 years old na yan, sabi nga ni Basti Duterte, di ba? Oo, masyado kayong ma-human rights, pero bakit etong sa tatay ko, hindi pa naman to kumbiktado, pero bakit parang wala na siyang karapatan? O hindi ba nakakabwisit yan? O freedom of expression, freedom of speech. Mantakin mo, pagpasok mo sa loob, bawal na ngang pag-usapan yung mga kaso. Bawal pang pag-usapan yung or bawal pang sabihin kung ano yung napag-usapan sa loob. May mga supporters dito sa labas na nag-aantay ng balita kay Pangulong Duterte. Ang pwede lang daw sabihin ni VP Sara, buhay pa siya. Hanggang doon lang. Humihinga pa siya. Pero yung sitwasyon sa loob, bawal na daw sabihin. Grabe, walang kwenta talaga tong ICC na to. Oo, supposedly ang ICC ang nagpapatupad ng karapatang pangtao, lahat ng human rights. Dapat sila ang unang-unang kumukonsinte o nag-aadvokasya ng human rights. Pero pagdating dito kay Pangulong Duterte, parang lahat na ng bawal. Diyos ko naman, kawawa naman yung tatay natin. Ayan na nga. Di ba sinabi ko nga sa inyo, dito sa Europe, yung mga magnanakaw, yung mga mangdurukot, hindi na nga kinukulong kasi daw kaya daw nagnanakaw, gutom. Kapag nandukot, hinuli, mamaya labas din. Bakit? Kasi nga, kahit walang mga dokumento yung mga at lagi nang nahuhuli, bawal mo silang saktan. Dahil human rights violation yan. Bawal mo silang, iharas. Dahil human rights violation yan. Ito mga may kasalanan to, di ba sinabi ko nga dyan daw sa may Italy, sabi nung ating kapatid na si Kuya Dindo, sabi niya, pag sa Italy, pumasok sa loob ng bahay mo, lalong-lalo na may kasamang anak, hindi mo na pwedeng palabasin yun. Kasi against human rights yun, lalo na kung taglamig. Ikaw ang magbabayad ng kuryente, tubig, pinakamasaklap, pakakainin mo pa yan. Dahil pag nagutom yan, paglabag yan sa karapatang pantao. Hayop! Tapos si Pangulong Duterte, bawal na magsalita. Diyos ko Lord. Ano ba nangyayari sa mundo natin? Yung mga advocate di umano ng human rights, sila na mismo yung lumalabag sa human rights. Pakinggan natin itong panayam na ito kay VP Sara, magugulat kayo. Si Tatay on your visit today? Yes, oo. Ni-remind kami ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Ay nako, kawawa naman ng ating Pangulo. Well, pero kung titingnan mo pa rin, at least pwede ka pa rin magkwento sa kanya doon sa loob. Halimbawa, may mga tao sa labas, ganito ganyan, yung kay Bongbong, yung kay ganyan, pwede pa rin sila mag-usap. Yun nga lang, yung mga chismosa. Patay yung mga chismosa. Yung mga chismosa, bawal na. Hindi na tayo makakakuha ng scoop. Pero wag kayong magalala. Wag kayong magalala, makakahanap ng paraan. Sabi nga nila, parang tubig baha lang yan. Hahanap yan ng kanyang level. Somehow, the chismis will
will drop in front of you. Putragis yan. Will fall in front of you. Pero ang problema nito, baka dahil wala ng dahil wala ng balita kay Pangulo, baka magchismisan na yung mga tao dyan. Magsiraan. Oy, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ganito, ganyan. Baka mag-away-away yan ulit, talo na sa humba. Putya naman talaga. Oh, pero this is sad, pero at least makikita naman natin kay Inday Sara eh. Oh, kumbaga halimbawa niya si Inday Sara. Kumusta naman po si Pangulong Duterte? Yan, pag ngumiti siyang ganun, ibig sabihin okay. Pero pag sinabi, kamusta naman si Duterte? Nung pag gumanon siya, bumagsak balikat niya, hindi okay. Basta ganun. Ano naman, kumain naman ba siya? Nakatulog naman ba siya na mahimbing? Ganon. Kamusta naman yung love life niya? Masaya ba siya dahil sa love life niya? Di ba? Ganun na lang yung mga isasagot ni Inday Sara. Wala nang interview po. Sign language na lang. Ganun na lang. Parang gangster. Pero at least, wag na kayo magbayaan nyo na. Masyado kayo sa mga chismosa. Malungkot lang dito mga chismosa. Basta ang importante, si Inday Sara ay pa rin, kahit na papaano, makakapagkwento pa rin sila sa loob. Ayan na nga. Basta bawal na lang yung mga chismisan sa labas. So paano yan? Si Kaufman, hindi na din pwede magpa-interview. Naku po. Bayaan mo na, baka sakaling pag uwi dito sa Pilipinas, baka dito sa Pilipinas pwede, pero hindi natin alam kung pwede nga. Parang hirap nun, no? Paano kaya yun? Diyan lang kaya? O pag uwi sa Pilipinas, pwede na magkwentuhan? Nako po. Yan lang po, ang hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ha? Ikaw? Ganda ni Inday, no? Inday. Ang ganda ng mga ng mga dut-dutan mo diyan sa damit mo Ang ganda ni Inday, no? Parang ang bango-bango niya kahit di maligo ng 3 linggo. Yung mga anak ng mga kontraktor kahit anong masilya mo sa mukha, mga swangit pa rin. Pero si Inday, kahit na wala sipilyo to, palagay ko, amoy hininga ng sanggol to. Di ba? Pakaganda talaga. Saan ka naman yan? Magiging presidente natin, sarap. Ay, ikaw! Ay, mayroon pa palang mas maliit. Nabasilan. So, but even up to his health, wala pong malita. We're not allowed to give updates. Ito kaya yun. Parang, alam mo, gusto kong kontrahin si Inday. Parang feeling ko hindi totoo to. Ayaw lang, palagay ko ayaw na ni Inday na pagpiestahan pa kung ano man yung mga pinagpiestahan dyan. Parang ang hirap naman nun, pagbawala mo yung mga nasa labas na magkwentuhan, mag-usap-usap. Karapatang pantao mo yan. Diba? Yung makapagkwentuhan, makapagchismisan, lalong-lalo na kapag hindi naman tungkol sa kaso yung pinag-uusapan, diba? Kasi kung yung kaso ang pinag-uusapan, bawal talaga yun kasi sa loob bawal Pero yung, nagkwentuhan kami, okay naman siya. Yung update, bawal yun. Parang hindi naman katanggap-tanggap yata yun, no? Sino man taga-ICC pwedeng kausapin? Baka mamaya kinacharot tayo nito ni Inday. Pero sige, maniwala tayo si Inday yan Anyway, but kayo, VP, will you be here during the hearing on the 23? Inaayos pa namin yung schedule namin, So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention unit na
Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, no? Led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague, no? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, nagtuloy na yung pagtinig ng flood control program at sa Senado. Ayan na. Yun na lang ang may ano natin kay Inday. Basta bawal na sa loob, bawal na magbigay ng information, pero pwede magtanong tungkol sa Pilipinas. Ayan, hindi na nila saklaw yan diretso. At nag-anunsyo na magpupuo daw ng independent fact-finding committee sa flood control. Your thoughts ito? Well, sabi ko nga lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control. Yun na nga, yung malaking niluluto nila mamaya. Ipakikita natin. At the end of the day, everything ang kahaba-haba man ng prosesyon, sa Duterte din ang tuloy. Sabi nga ni Baste, 'di ba? Kahit sinong ilagay mong hepe ng PNP ngayon, delikado tayo kasi ang mga order sa mga 'yan guluhin ang mga Duterte. So sa lahat ng mga nangyayaring ito, itong mga ingay na to, itong mga investigasyon na ginagawa, isa lang ang patutunguhan niyan, yung sa Congress papunta na sa mga Duterte. Kaya ngayon itong ginagawa ni Bongbong ngayong kabalbalan. Patungo rin to sa mga Duterte, mamaya malalaman nyo. Corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Well, VP, you were once a mayor. And alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule
Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga Magpupunta ka na naman kay magpupunta ka na naman kay Robredo, magagalit mo si Trillanes, baka magbigti yan. Ka naman punta ron small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Lenny Robredo at Peña Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Yun. So yun, ang isang di magandang balita. Kasi mukhang hindi na tayo makakakuha ng balita nagaling kay Pangulong Duterte. Diyos ko po, medyo medyo kakaiba yan. Pero may issue pa kasi tungkol dun sa pagbuo ng mga commission regarding flood control. Meron din isa pang video si VP Sara dyan, pag-usapan natin. Pero before this, ayun na nga, tiis lang tayo. Baka mamaya kaya hindi na natin pag-uusapan yung mga nangyayari sa loob para mas mabawasan na din yung pagkakasala natin. Hindi, pagkakasala in a sense na baka mamaya nakikinig sila tas naririnig na yung mga chant natin, usapan natin, baka kaya pinopolitika. So, bayan lang muna natin, palamigin natin, malay natin yung pinakahihintay natin na interim release, maaprubahan din, may awa Diyos. Diba? Dito tayo sa corruption sa flood control. Ano masasabi dito ni VP Sara? Seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian. Isang araw lang anya ang kailangan para tukuyin ang mga sangkot. Gate pa ng Vice Presidente, huli na ang lahat sa plano ng administrasyon na magbuo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga maanumalyang... Yun na yun. Yung kanina na pala yun. Okay, sige, wag na natin pag-usapan yan. Total narinig na natin yan, sinabi niya na yan. Meron naman tayong isang balita na kadikit niyan. Itong balitang ito, itong kabubuhan talaga. Ito, pakinggan natin to. Ayan. Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Di ba? Nakakagulat. Bubuo. Ganito katanga to si Bongbong. Bubuo siya ng komisyon na mag-iimbestiga sa flood control project. Tingnan mo kung gaano kabopols. First Order of Business, EO01, buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, being headed by Attorney JB Hinlo and Greco Belhica. Binuo yan ni Pangulong Duterte para labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit sino, ang daming pinropose netong PACC na to na makasuhan. Kasama na nga dyan si Duque ng DOH na kahit na kasama sa gabinete ni Greco Bellica ay pinaiimbestigahan niya dahil sa korupsyon sa mga gamot. Kasi yan si Duque, di umano ay kanyang binabayaran yung sarili niyang negosyo. Yung conflict of interest. Merong ganyan si Duque, parang mga freezers, lagayan ng imbakan ng mga gamot. Ina-outsource niya yun. Ang masaklap, yung mga kumpanya ng pamilya niya, yung yung mga inaarkila nila, which is conflict of interest. Hindi ba? Ngayon, sabi din naman ni Duque, nag-divest na siya, hindi na daw siya part ng negosyo na yun.
Oo, hindi na siya part ng negosyo na yon daw, sabi niya. Kaya pinaiimbestigahan niya ng PACC. Walang sinisino tong PACC. Presidential Anti-Corruption Commission. Binuo yan noon ni Duterte, binuwag nung gunggong na si Bongbong Marcos pagtungtong na pagtungtong. Bakit? Bakit tatanggalin mo yung gwardya? Ang ibig sabihin, magnanakaw ka. Oh, ano nangyari? 2022. Simula nung 2022, nagsiyamanan yung mga kontraktor, nagkasino yung mga taga DPWH, naging mga bilyonaryo ang mga punyemas na yan. Oh, tapos ang mga Pilipino nalunod sa baha. Oh, hindi ba nagsilabasan yung mga lifestyle vloggers? Yung pala mga anak ng kontraktor, anak ng congressman, pinsan ni ganito, pinsan ni ganyan, ang papangit naman. Pero panay ang yabang sa social media ng mga yaman nila. Dahil nabuwag yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tapos ngayon, bubuo ng komisyon para labanan ang corruption sa flood control. Tanga ka pala eh. Yung Presidential Anti-Corruption Commission, lahat ng klase ng corruption, pwedeng imbestigahan yan. Kung ako sa'yo, yung binuwag mo, total, sanay naman na kami na pulpul ka, buuin mo na lang ulit yung Presidential Anti-Corruption Commission na binuwag mo. Yung binuwag mo nung unang-unang tungtong mo dyan, kung talagang seryoso ka, na masolusyonan ang pagnanakaw sa Pilipinas, buuin mo ulit. Until then, di kami maniniwala sa kagaguwang investigasyon mo. Ano iimbestigahan nyo sarili nyo? Hindi ba? Ikaw ang pumipirma ng budget sa Pilipinas. So, ibig sabihin, lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, pirmado mo din. Oh, meron kang kapangyarihan para utusan ng ombudsman na mag-imbestiga, pero bubuo ka pa ng panibagong komisyon? Ano to? Magbabayad ka na naman ng mga tao para gumawa ng sarswelang, ng sarswelang investigasyon nyo para kayong mga ulol? Binuwag mo, nagbuo ka na naman, anak ng tinapay. Sige nga, pakinggan nga natin kung anong kasinungalingan na naman tong naiisip nitong mga, mga bogsa na to. Matapos ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino ang magiging bahagi ng binubuo niyang Independent Commission. Inan yan, siya pa nagbuo. Naubo ako eh. Imaginein mo, ang gagawa ng isang bagay, tanga. Anong mabubuo ng isang tanga? Di katangahan din. Wala kang alam to eh. Wala kang alam to. O pag tinanong mo siya kung anong alam niya, wala. Pag tinanong mo siya tungkol dito, wala siyang alam. Pag tinanong mo siya tungkol dyan, wala rin siyang alam. Ang laki-laki ng confidential intelligence fund nito. Oo, pero lagi siyang walang alam. Pag tinanong mo, hindi niya alam. Ano mabubuo ng walang alam? Sakit sa ulo. Yan po yung grupo na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa ilang flood control projects sa bansa. Para Bubuo ng grupo, walang utak? Ano mabubuo niyan? Putay na puro minions. sa detalye, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, may nabanggit na ba si Pangulo kung sino kaya yung kumpirmadong magiging bahagi niya ang Independent Commission? Tinan mo, kung di ba naman engot. Ang dali-dali lang para sa isang presidente ang i-weaponize. Wineponize nyo nga yung DOJ. Wineponize nyo laban kay Bantag, laban kay Tebes, laban kay Pastor Kibuloy. Bakit hindi nyo magamit laban dito sa mga putang ina magnanakaw sa Pilipinas? Di ba? Wineponize nyo yung anti-terror bill. Wineponize nyo lahat ng kaya nyong i-weaponize para mapulbos yung mga kalaban ninyo. Bakit itong mga magnanakaw sa lipunan, hindi nyo kayang gawin? Naipadala nyo nga si Pangulong Duterte, dating presidente. Lumabag kayo sa batas para mapadala dun eh. Diba? Si Tebes nga, hindi na congressman. Ngayon, nakakulong na din. Si Bantag, hinahanap pa. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong din. Ginamit nyo nga lahat ng galamay ng pamahalaan para magipit itong mga personalidad na ito. Tapos, itong flood control project, hirap na hirap ka.
Bumuo ka pa ng boy band, hayop ka. As eto ang nakakatawa. Ito ang nakakatawa. Ilang buwan na. Last year, nagyabang siya ng flood control, binaha tayo. Ang yabang-yabang niya the whole time. Ngayon na naman, binaha na naman tayo. Nagsalita na siya sa kanyang SONA, mahiya-hiya naman kayo. Tapos nung mga nakaraan nga, bilang na araw nyo. Mula nung SONA, mula nung napatunayan niyang maraming pagnanakaw, ano ang balita? Malapit ng mabuo. Ha? Ay, wala talagang sense of urgency. Kapag kasangkot ka, wala kang sense of urgency. Si Pangulong Duterte yan, agad-agad dyan. Hindi na kailangan magbuo ng panibagong pagkakagastusan or kung bubuo man, sigurado ako na inutusan na niyan, inatasan ko na ang COA mag-imbestiga. Inatasan ko na ang NBI mag-imbestiga. Inatasan ko na lahat si IDG na habulin itong mga to. AMLAC, inatasan ko na rin na anuhin tong mga to. I-freeze yung mga assets na to. Dapat ganun. Kung talagang nagmamadali ka at kung talagang may gusto kang resulta, gumagawa ka na sana ng hakbang ayon sa iyong kapangyarihan. Ikaw pinakamalakas sa Pilipinas eh. Ikaw ang pinaka-Diyos sa Pilipinas ngayon dahil presidente ka. Tapos hanggang ngayon, malapit ng mabuo. Anak ng tokwa na yung style nyo bulok. Nako, Ruth, ayaw pa munang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino nga yung mga posibleng maging bahagi Tangina, kaway ka ng kaway. Wala namang kumakaway sa'yo, kumakaway ka pa. itong inilalatag nilang Independent Commission. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating ambush interview kanina dito sa Zambales, kaunti na lamang daw na panahon yung aantabayanan nang sa gayon ay mailabas na nga yung executive order. Gaano na naman katagal yung konting panahon? Tangina, Bongbong, baka 1 taon na wala ka pang nabubuo. 3 taong ka na nga eh, wala kang nagawa sa Pilipinas eh. Ito may binubuo ka na namang walang kakwenta-kwenta. Ay nako Bongbong, kung ano-anong ginagawa mo. Kung kasi matulog ka na lang tas gumising ka sa 2028 na. Para mas maganda. Oh. Do yourself a favor. Do yourself and the Filipino people a favor. Matulog ka na kayo. Lumayas ka, magbakasyon ka. Balik ka na lang sa 2029 pag hindi ka na presidente. Kaya na namin to, sir. Para dito sa Independent Commission. Pero ang tinanong kasi natin, kung magiging bahagi ba nitong Independent Commission, si Baguio Nasaan ka makakita ng ganyan? Malaki ng problema ng Pilipinas, nakakangiti pa. Nakakapasyal-pasyal pa, nakakakaway-kaway pa. Puta yan na may gustong marisolba. Yung mga ganyang mukha, walang magustong marisolba yan, walang pakialam yan. Ang importante lang dito yung gumising sa araw-araw tapos uminom. Kung ano man bisyo gawin ng mga yan. Sabi ni Inday, aga-aga, last years, lasing na eh. O yan lang ang trabaho niyan, wala nang gagawin yan. Sa susunod na 3 taon, wala na yan. Yung unang 3 taon nga, dapat nagpapasikat siya, walang nagawa. Yung susunod na 3 taon pa-exit na sila. O di mas, kung noong unang 3 taon, nagnakaw mga yan. Yung pangalawang 3 taon, di lalo na. Mag-iipon na yan dahil alam nila, dami ng kaso nila eh. Oh. si Mayor Magalong, Benjamin Magalong, at tumanggi muna si Pangulong Marcos na kumpirmahin ito o kaya naman ay i-deny. Hintayin na lamang daw yung kanilang EO. Samantala, kanina nakausap din natin Pusta tayo, 1 linggo, 2 linggo, wala pa yan. Oh, pustahan. si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo nga niya na ipapa-abolish na niya itong anti-graft task force na binuo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para Tangin ng bunuan na to, meron pa pala siyang task force na ganun. May task force siyang ganun, tapos ang dami pa rin pagnanakaw. Oh, anong ibig sabihin yan? Sabi ko sa inyo, style lang yan, bulok. O kapag walang political will, kapag nakita mo magnanakaw yung mga boss mo, nakita mo yung mga adik dumami, makikita mo yung presidente pangiti-ngiti, palakad-lakad, walang direksyon. O anong gagawin mo? Isi-secure mo yung future mo. Magnanakaw ka talaga. Sila lang ba pwede magnakaw? Nakikita mo yung mga pinuno mo nagnanakaw. Anong gagawin mo? Di magnanakaw ka rin. O nung panahon ni Pangulong Duterte, pinakita niya,
O tayong mga cabinet secretary, kailangan frugal tayo, kailangan matipid tayo kasi hindi natin pera to. Asarap ng kinakain natin dito sa Malacanang, tas paglabas mo magulo. Paglabas mo walang makain yung tao. O kaya kailangan maging payak tayo, ha? Hindi tayo kailangan magarbo, walang business class, walang mga kasama kung sino-sino pag bumabiyahe. All trabaho lang at gupuin natin yung corruption. Oh, 'di ba? Ngayon tingnan mo, putya, saan ka ba naman makita? Oh, presidente mo naka-Maybach. Oh, tapos makita mo yung mga party nila. Atin-atin ng concert. Gaganahan ka ba magtrabaho para sa Pilipinas? Gaganahan ka ba magtrabaho kung yung mga amo mo tamad? Investigahan ng mga personnel ng DPWH na sinasabing posibleng sangkot sa anomalya sa flood control project. Ang sabi ni Secretary Dizon, naniniwala siya na hindi dapat yung mga taga-DPWH ang nag-iimbestiga ng sarili nilang ranggo. Although nauunawaan daw niya kung bakit binuo ang task. Tama yun eh. Tama yun. Dapat naman kasi talaga separate na entity yung nag-iimbestiga sa corruption. Aside from COA, gumawa ka pa ng iba pang investigative body patungkol sa corruption. Kasi yan ang numero unong kalaban ng pabayan natin. Kaya magtataka ka, bakit binuwag ni Bongbong yan? Kung matinong utak mo, hindi mo aalisin yung gwardiya doon sa bangko, di ba? Pag tinanggal mo yung gwardiya sa bangko, edi hinold up yung bangko. Kaya ganyan. Tinanggal nila yung PACC para malaya silang makapangulimbat. Ngayon, hindi na nila maitago yung pagnanakaw nila kasi tao na mismo yung nagpapakita eh. Yung ulan na mismo ang nagfa-fact check sa kanila eh. Hindi niya na maitago kaya hugas kamay siya. Kunyari may binubuo siya pero wala yan. Wala yan. Force na yon dahil nung panahon naman na ginawa yon ay wala pang anunsyo si Pangulong Marcos na magkakaroon ng independent committee. Pero ngayon na meron ng independent committee, mas maigi daw na respetuhin at hayaan na lamang ang nasabing komite na magsagawa ng investigasyon. Pero welcome din daw kay Secretary Dizon sakaling makasama nga si Mayor Magalong sa nasabing komite. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Iwaga ng organisasyon. Alam mo na ito si Vince Dizon, panahon ni Pangulong Duterte, kasama to sa kanyang gabinete. Malapit ito, if I'm not mistaken, under ito ng leadership ni Art Tugade, napakagaling na DOTR secretary niyan. So, ako naniniwala na ito si Vince Dizon, bigyan mo siya ng kapangyarihan, may magagawa ito. Pero hindi natin alam kung yung standards niya tatak Duterte pa rin kasi masyado na siyang exposed sa mga salot na administrasyon na to, baka nahawa na siya. Hindi natin alam, babantayan natin. Basta ako pagkakilala ko rito, magaling to, mabait to, at saka matuwid ito. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganun pa rin. Dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Respetuhin na lang natin ang wisdom ng ating Pangulo. Ha? Respetuhin mo yung wisdom ng Pangulo, Diyos ko po. Yun yata ang pinakamahirap gawin, no? Irespeto mo yung Pangulo kung yung Pangulo wala respeto sa atin. Malalaman ko lang na nire-respeto or maniniwala lang ako na nire-respeto tayo ni Bongbong pag nagpa-drug test siya. Oo, until then, wala akong tiwala rito. Antayin ko na lang matapos yung nito. Itong panunungkulan nito sa 2028, antayin ko na lang matapos. Tapos sisipin ko na lang na isang mahabang panaginip at bangungot itong nangyari sa atin na maswerte pa rin tayo na nalagpasan at malalagpasan natin. At truth niya yung hapon niya, sinabi ng Secretary Vince Dizon, yung official na turnovers. Ayan, by the way ha, si Vince Dizon, pinag-resign niya, courtesy resignation lahat ng mga taga-DPWH. O, ewan natin, nagiging ugali. Nagiging ugali ng mga ng mga politiko natin ngayon yung pagka-courtesy resignation. Pinag-courtesy resignation ni Pangulo,
yung mga kabinete, yung PCO, pinag-courtesy resignation din yung mga taga-PCO, pero wala rin. Si DILG noon na si Abalos ay pinag-courtesy resignation din yung mga general at saka colonel yata ng mga full-pledged. Ang mga full colonel and general yata, din yan, wala rin nangyari. Kasi ito naman, yung DPWH courtesy resignation din. Parang sa tuwing masusukol sila ng taong bayan, kunyari nagpaparesign sila, pero may nagbabago ba? Sa PCO, may nagbago ba? Si Claire Castro pa din naman yung tatanga-tangang spokes nila. O, di ba? Style lang yan. Palamuti lang lahat yan. O, lahat yan ay planado na. Oh, ano pa ang mga issues ito nga yung pag-courtesy resignation ng ating mga taga DPWH. Pasok. Balita ng ianunsyo ng bagong Public Works Secretary Vince Dizon na hihingin niya ang courtesy resignations ng mga matataas na opisyal ng DPWH. Ito raw ang pinakaunang direktiba na ilalabas ni Dizon bilang kalihim ng DPWH. Ang mga apektado raw, top to bottom, mga undersecretaries, mga assistant secretaries, mga division heads, at yung mga kontrobersyal na regional directors at mga district engineers. Magsasagawa raw sila ng isang komprehensibong review na tatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Ang ganda nga naman pakinggan, radikal na pagbabago. Pero ang isang hindi na pag-uusapan po ay ito. Hindi po ganun kadali hingin ng resignations ng mga civil service eligible o yung mga permanenteng posisyon na sa gobyerno. Halimbawa, ayon po sa batas at patakaran ng Civil Service Commission, ang mga may ganitong posisyon ay merong tinatawag na Career Executive Service Eligibility. Yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, style bulok yan eh. Yung mga pa-resign kunyari, ginawa na ni Abalos yan eh. Oh, yung mga pinapag-courtesy resignation, wala yan. Walang patutunguhan yan. Kasi katulad nga nito sa Civil Service Commission, protektado sila. Oh, so anong maihita natin dyan? Nga, wala. Yung pwede lang mag-resign, courtesy resignation or obligado mag-resign, yung mga walang Civil Service Commission accreditation. Lahat ng mga tao dyan, engineer. Kapag board passer ka kasi, automatic na yung CSC mo na member ka na ng civil service. Ibig sabihin, walang moro-moro lang to. Ang mga kontrobersyal naman na district engineers ng DPWH, meron pong career service eligibility na pinasa nung pumasok sila sa serbisyo. Ano pong ibig sabihin ng mga ito? Ibig pong sabihin, hindi po sila basta-basta pwedeng pilitin na mag-resign. Pwede lamang silang sibakin kung dumaan na sa proseso ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila at natulan silang merong sala. Yan po kasi ang patakaran sa security of tenure. Di ang tanong, pwede ba silang ipasabit ng mga courtesy resignations? Pwede naman. Ang problema lang, kung ayaw nila magbigay ng resignations, hindi mo sila mapipilit. Sa madaling sabi, voluntary lamang ang courtesy resignations pag hindi ka po political appointee. Ibig sabihin, walang kwenta. Isang halimbawa niyan ang tinatawag na narco purge ng PNP noong Enero 20. Di ba? Ano nangyari dyan? Ayun, lumala ang drugs. 23. Binigyan ni Nooy Interior Secretary Benhur Abalos ang lahat po ng colonels at general ng PNP ng hanggang katapusan ng buwan, January 2023, para magsabit ng kanilang courtesy resignations. Karamihan naman po sumunod sa utos dahil sanay sila sa patakarang just follow orders. Pero pagdating ng deadline, January 31, 2023, 12 opisyal ng PNP ang sumuway. Hindi po nagbigay ng kanilang courtesy resignations at walang magawa ang Malacanang. Alamin na lamang daw ni... Pinangalanan ba yon ni Abalos? Hindi. Diba? Pinangalanan yon hindi. Yung mga narco, sabi niyang mga involved sa corruption at saka droga na mga colonels at general, pinangalanan ni Abalos? Wala. Style lang yan. Dapat masanay na kayo sa mga ganyan. At dapat hindi na kayo nagpapabudol dyan. Kung bakit ayaw magbitiw ng mga ito. Sa huli, 18 opisyal ng PNP sinibak ng Pangulo base sa kanilang mga courtesy resignations. Pero yun nga, pwede mong kumbinsihin o hikayatin pero
hindi mo naman pwedeng pilitin. Sa Article 9, Section 2 kasi ng Konstitusyon, walang miyembro ng civil service ang maaaring suspendihin o tanggalin ng hindi po dumaraan sa proseso. Pwede mo sila tanggalin sa isang partikular na posisyon o kaya ilipat ng pwesto. Pero hindi mo pwede basta-bastang sibakin. Yo, so walang kwenta. Kaya nga ang tanong ito bang si Vince Dizon ay tatak Duterte pa o tatak BBM na puro kabulastugan lang? Oy, si Senator Go. Ikino-connect si Senator Go dito sa usapin ng corruption. Sabi ko nga sa inyo, itong si Sara Diskaya, inaano lang to, ginagamit lang to para madiin ng mga Duterte. Tingnan mo, pag ito pumunta ng Congress, yan ang direksyon nila. Lahat tanong tungkol sa mga Duterte. Dahil napapansin na alam na ni Bongo yan, eto, na inunahan niya na, nag-privilege speech na siya. At sinabi niya na nga na, ako, alam ko, ididikit ako dito at ididikit na naman ako doon sa mga kontraktor na mga kamag-anak ko. Patunayan nyo na lang kung meron akong connection sa kanila. Kasi yung pangalan ng kumpanya nila, kahit ipangalan pa nila sa akin yan, so long as hindi ako nagnanakaw sa pera ng taong bayan, wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Pero dahil alam ko na doon din tayo papunta, we can see it from a mile away na itong si Diskaya, ididikit lang to sa mga Duterte. Inunahan na sila ni Bongo. Bongo, pasok. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? Yan inulat yan ng Rappler. Yung Rappler na wala ng kredibilidad. Sige. 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficient, Diba? Yun yung sinasabi. Meron kang connection doon sa CTPPL, something like that, dyan sa Davao? Oo. May proyekto kayo? Oo. Nangurakot kayo? Hindi. Tapos yung proyekto? Oo. Napapakinabangan ng tao? Oo. Anong problema? Anong problema kung gano'n naman pala? Ang usapan dito, ghost projects. Kasi nga nakikita na nito ni Bongo, according doon sa column ng Rappler na mukhang ididikit ako dito, idadrag ako dito, pati si Pangulong Duterte na ipinakulong na nga nila ng walang kalaban-laban at wala sa tamang proseso. So ngayon pa lang, paano na natin? Papatayin na natin yung sunog. Ako na mismo ang magbubulgar nung gusto nilang nung plot twist nila at ako na rin ang papatay. Kita mo, nag-gain ng traction yung pautot nila tungkol dito. Hindi. Bakit? Kasi nga pinatay na ni Bongo. agencies or mali, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Yan ang issue natin. Flood control, ghost projects, meron ba? Katulad niyan, yung sinasabi nga ni nung isang congressman sa hearing kanina sa Kongreso, kahapon sa Kongreso, anong sinasabi niya? May mga projects sa Davao na ganito, ganyan. Ang tanong, ito bang mga projects na to ay may corruption? Ito pang projects na to, bumigay, nagiba. Ito pang project na to, ghost project. Hindi naman pala so kung hindi naman pala, anong problema ron? Mga tanga kayo. Inaprobahan nyo ang budget na yan. Hindi dapat magamit yan dyan. Ang mahirap, inaprobahan yung budget na yan, tapos nagiba. Kaya inaprobahan yung budget para sa project na to, nilala sa ibang project. Malversation yun. Yun ang problema. Wala naman pala ano naman kung kamag-anak ni Bongo
yung kontraktor. O anong, wala na bang karapatan yung mga kontraktor na mag-negosyo, lalo na kung maganda naman yung trabaho nila? Pero yun nga sinasabi natin, kung itong mga kontraktor na to ay marami silang lisensya. Isang lisensya ng anak ng kumpanya. Dapat isa lang, hindi pwede yun. At kung may conflict of interest etong sinasabing kumpanya dyan sa Davao, abay dapat administrasyon na ni Bongbong ngayon. O kung administrasyon na ni Bongbong ngayon, kalaban ni Bongbong ang mga Duterte at si Bongo ay Duterte, sana yung mga kumpanya na konektado kay Bongo, binan na nila. Hindi. Sa panahon ng administrasyon na to, nakakakuha ng proyekto eh. O anong problema ron? Hindi naman siguro pwedeng sabihin na malakas si Bongbong kay Bongo. O malakas si Bongo kay Bongbong. O hindi ba? Style bulok lang yan. Huwag lang po sanang bastusan. Kaya nag-privilege speech siya ng ganito dyan sa hearing kasi nga naglalabas na naman ng malisyoso na balita itong Rappler na kailangan as early as now patayin na kagad. Marami kasi nagtatanong si Bongo bakit hindi na lang nagtanong? Si Bongo bakit nagmanifestation? Ginamit niya yung oras niya hindi sa pagtatanong, sa pag-i-speech. Kasi nga yung mainstream media may niluluto na idadamay siya. At nakita niya mismo yun, kaya pinatay niya na as early as na. O, kita mo, tinuloy pa ba nila? Hindi na, kasi nga si Bongo, binisto niya na yung galawan ng Rappler. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement. Again, kung mahiya kayo, kung sisilipin natin si Bongo, makikita nyo yan lang ang senador na hindi nagbabakasyon. Makikita mo, si Senator Bato nga, nagbabakasyon, nag-iihaw-ihaw sa bahay. Pagka recess nila, nagpupunta ng ibang bansa, yung mga ibang mga senador, si Rapi Tulfo, grabe mamasyal yan, at kung sino-sino pa. Oh, si Bongo, nakikita mo namamasyal? Oo, namamasyal saan? Sa mga nasusunugan, namamasyal sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi ito nagbabakasyon. Dapat nga, yung transition ng 19th to 20th Congress, dapat nga ito nag-relax-relax. Hindi. Trabaho pa rin siya. Hindi ito nagpahinga. Di nga nito namalayan na 20th Congress na nag-number 1 yan. Oh, nag-number 1 yan nung eleksyon kasi nga alam nila at naramdaman ng tao nagtatrabaho to. Malasakit center pa lang hindi nyo kayang pantayan yan kahit i-defund nyo yan. Marami nang nabago ang buhay at natulungan si Bongo sa pamamagitan ng yung malasakit center niya. Kaya kahit ano pang gawin ng mga dilawan na sirain ito, sisirain talaga to kasi nag-number 1 eh. Pag nag-number 1 ka na senador, may pag-asa ka maging presidente. Kaya nga si Robin, panay ang paninira nila, nag-number 1 din si Robin last election eh. No, hindi ba? Kaya delikado sila. In its operations, 24 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin. Sabi ko nga sa inyo, isa yan sa mga problema, isa yan sa mga pinalulutang nila para makalimutan itong issue na to. Pero ito ang pinakatalagang niluluto nila. Ano yun? Ang impeachment ni VP Sara hindi natuloy. Oo, kaya ngayon dahil malabo na ang impeachment sa Kongreso at mukhang mas malabo yan sa 2026 kasi nga palakas na ng palakas si Inday Sara, lahat ng mga gustong mag-invest sa susunod na gobyerno, nakatutok na yan sa kung sino yung pinakamalakas na tatakbong presidente at nakikita natin na si VP Sara yon. So, kung hindi natuloy itong impeachment ngayong 2025, sa 2026, kapag nag-impeach sila ulit, wala nang pipirma dyan. Wala nang congressman na pipirma dyan dahil lahat ng mga political butterflies magliliparan na yan papunta doon sa pinakamalakas na kandidato. Ganyan-ganyan nangyari. Noong panahon ni Pinoy, nung lumakas si Duterte, lahat nagpunta sa PDP laban.
Oh, tapos nung lumakas na si BBM, lahat nagpunta ng ni BBM. O, ganun din. So ngayon, palakas si Inday, mukhang mananalo si Inday. Kung yung hugpong ng pagbabago na partido ni Inday, pusta tayo, lahat yan maglilipatan dyan. O, so dahil malabo na yon, ang isa na lang talaga na pag-asa nila is yung ombudsman. Makasuhan si Inday ng plunder sa ombudsman para ma-disqualify sa 2028. Kaya magtataka ka. Kasi ang Department of Justice, 'di ba? DOJ, 'di ba? Ang Department of Justice, ang taas-taas na niyan. Bakit gusto pang sungkitin ni Remulla yan? Wala nga siya nagawang matino sa Department of Justice. Puro paglabag sa batas ang ginawa niyan sa Department of Justice. Puro pag-fake news ang ginawa niyan sa Department of Justice. Ngayon, bakit gusto maging ombudsman? Kasi nga, pag ombudsman, may kapangyarihang ka na kasuhan. Ang ombudsman kasi, para yan siyang piskal. Para siyang DOJ ng mga tao sa gobyerno. O, ng mga politiko. Pwede niyang irekomenda sa Sandigan Bayan na kasuhan itong tao na ito. So, ipa-plunder nila si Inday Sara para maging ineligible na siya sa 2028. At ang mandato kasi ng ombudsman, 6 or 7 years yan. Hindi siya pwedeng tanggalin. Hindi rin siya kasi ang Judicial Bar of the Philippines, ang Supreme Court, ang magbibigay ng listahan sa presidente kung sino yung pipiliin niya na magiging ombudsman. Ngayon, kung ito si Boying Remulla ay hindi matatanggal sa listahan, hindi siya mapipili. At pag hindi siya napili, wala na. Pag natapos ang administrasyon ni Bongbong, wala siyang immunity. Kasi impeachable official ang ombudsman. Wala na siyang immunity. Tatanggap niya na sandamukal na mga kaso. Well, at sa dami ng ginawang kahayupan yan, maraming kaso nakakaharapin yan. So napansin nito ni Senator Amy yung modus operandi na since nag-retire etong sino ba to? Yung ombudsman natin, ang pangalan nun, si Kagiwa ba yun? O basta yung ombudsman natin, dahil natapos na yung kanyang termino, merong pumalit sa kanya pansamantala habang hindi pa nakakapili yung presidente o hindi pa nakakagawa ng shortlist ng Judicial Bar of yung JBC, Judicial Bar Council. Hindi pa nakakapagbigay ng shortlist sa presidente. Ang gagawin daw di umano nitong interim na ombudsman na pumalit, yung pansamantala ay lilinisin, i-acquit ito si Boying dahil para makapagbigay ng clearance kay Boying from ombudsman. Kasi yun yung isa sa sa requirement. Kailangan cleared ka sa lahat ng kaso sa gobyerno habang ikaw ay nanunungkulan. May kaso siya May isinampang kaso si Bantag noon, na-dismiss nga Pero may isinampang kaso sa kanya si Amy Marcos. Hindi pa nagagawan ng solusyon yon, hindi pa nare-resolusyonan yon. Baka mamaya i-acquit to si Boying, mag-issue sila ng certificate na cleared siya, tapos ma-shortlist siya. Pag na-shortlist yan, sigurado pipiliin niya ni Bongbong. At meron na lang tayong at least 1, 2, or 3 weeks na magdadasal para hindi ma-shortlist etong si Boying dahil malaking problema ang gagawin nito sa bayang Pilipinas. So eto, pakinggan natin yung mga sasabihin dito ni Amy Marcos kung papaano niya na-discover itong modus operandi na to. Baka mamaya yung flood control na yan Bottom line yan, nililibang lang tayo tapos si Boying biglang ombudsman na, patay tayo niyan. First order of business niyan, i-plunder si Inday Sara. Hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha.
Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa Ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman, kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Remulla sa Ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw,
Wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos may issue pa, na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Kahit papaano, may silbi rin si Amy. At least kahit papaano, Amy is trying to prove herself. Maganda na ini-expose niya to, pero waiting pa din tayo na i-expose din niya yung kapatid niya. Di ba? Paaganda nito. So abangan natin, titingnan natin kung mape-pressure talaga itong ombudsman na interim. Sana wag kang pumayag. Di ko kayang tanggapin. Ganyanin mo daw. Umikis ka. Kung tanggapin yan kasi dadali mo yan sa sa libingan mo. O tsaka mamaya niyan, sabi ko nga, speaking of loose end, baka mamaya ikaw ay ma-loose end tapos bigla na lang. Ang lakas-lakas ng katawan mo, so biglang magkasakit ka, baka ikamatay mo yan. O dahil pag may nalalaman ka sa mga kabulastugan nila, baka mamaya likidahin ka pa ng mga yan. So I'm sure naabot mo naman na yung iyong karir ng wala kang ginagawang kabulastugan. Do not end it with this kind of yung mga pagmamanipula. O kung naging ombudsman ka, kahit na interim lang yan, dahil sa magandang track record mo, sana wag mong sirain yun sa kapakanan lang nitong demonyong si Boying. Dahil kapag ikaw tumulong ka sa Satanas, naku po, sigurado ako hindi ka maliligtas sa langit. Ayan, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Please like, share, and put your comment dyan sa comment section. And maraming salamat po ulit sa pagtangkilik. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan.
ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala